Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Dahil sa dami ng taong lumalapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Tumayo naman sa dalampasigan ang mga tao at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ganito ang sinabi niya, may isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi. Ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw. Palibas ay mababaw ang ugat. May mga binhi namang nalaglag sa mga matitinik na halaman. Lumago ang mga halamang matitinik at sinakal ng mga ito ang mga binhing tumubo doon. Ngunit ang mga binhing nahasik sa matabang lupa ay namunga. May tig 100, may tig 60, at may tig 30. Makinig ang may pandinig. Lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit po kayo gumagamit ng talinghaga sa kanila? Sumagot siya, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng langit, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at lalong magkakaroon, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakakita at nakikinig ngunit hindi naman nakaririnig ni nakauunawa man. Natutupad nga sa kanila ang propesiya ni Isaías na nagsasabi, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa kailanman. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita kailanman. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito, mahirap makarinig ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi gayon, sana'y nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sila sa akin, at pinagaling ko sila. Subalit pinagpala kayo, sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakakarinig ang inyong mga tainga. Tandaan ninyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang naghangad na makita ang inyong nasasaksihan at marinig ang inyong napapakinggan, subalit hindi nila ito nakita ni narinig. Makinig kayo at unawain ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik. Kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya'y katulad ng binhing nalaglag sa daan. Dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay ang taong nakikinig ng mensahe na kaagad at masayang tumatanggap nito, ngunit hindi tumitimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nananatili at pagdating ng mga kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Ang binhi namang nahulog sa may matitinik na halaman ay ang mga taong nakikinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, nawawala ng puwang sa kanilang puso ang mensahe at hindi ito nagkakaroon ng bunga. At ang katulad naman ng binhing nahasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe. Kaya't ito ay namumunga ng sagana. May tig 100, may tig 60, at may tig 30. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay lupa. Napansin mo na ba na pareho lang ang binhing itinatanim ng magsasaka?
Ngunit hindi pare-pareho ang tubo at ang ani. May binhing agad na tumutubo. May binhing nalalanta. May binhing hindi man lamang sumibol o tumubo. At meron ding binhing namumunga ng sagana. Hindi dahil magkakaiba ang binhi, kundi dahil magkakaiba ang lupang pinaglalagyan, pinagtataniman nito. At ganyan din ang salita ng Diyos. Pareho ang ebanghelyong ating naririnig. Pareho ang Diyos na nagsasalita. Pareho ang biyayang ibinibigay niya. Ngunit bakit may mga taong lubhang nagbabago matapos marinig ang kanyang salita? Samantalang ang iba nananatiling pareho, walang ipinagbabago. Ang sagot ay hindi nasa binhi. Ang sagot, nandun sa lupa. At marahil ito yung tanong ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Anong klaseng lupa ang aking puso? Anong klaseng lupa ang aking pagkatao, ang aking buhay? Sa ebanghelyo ni San Mateo, ikinuwento ni Jesus ang isa sa kanyang pinakatanyag na talinghaga, ang talinghaga ng manghahasik. Lumabas ang isang magsasaka upang maghasik. Habang naghahasik siya ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at kinain ang mga ito. May mga nalaglag sa mabatong lupa. Mabilis silang tumubo ngunit agad ding natuyo dahil walang malalim na ugat. May mga nalaglag sa dawagan. Lumago naman sila, ngunit sinakal ng mga tinik. At meron ding mga nalaglag sa matabang lupa. Ang mga ito, ang namunga. Ang iba ay 100, 60 at 30 ulit. Pagkatapos ay ipinaliwanag mismo ni Jesus ang kahulugan ng talinghagang ito. Ang binhi ay ang salita ng Diyos, ang lupa ay ang puso ng tao, at dito natin matatagpuan ang salitang bumabalot sa ating ebanghelyo, at yan ay ang salitang lupa na tumutukoy sa ating sarili, sa ating puso, sa ating buhay. Hindi lamang lupang tinatapakan, kundi ang lupang sumasagisag sa ating puso mismo. Sapagkat ang puso ang tunay na taniman ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, pansinin po natin, hindi sinisi ni Jesus yung binhi. Hindi niya sinabing mahina ang salita ng Diyos, mahinang klase. Hindi rin niya sinisi yung manghahasik. Ang tanging nagkakaiba ay ang lupang tumanggap sa binhi. At mga kapatid, ganito rin sa ating buhay. Pareho tayong nagsisimba. Pareho tayong nakikinig sa ebanghelyo. Pareho tayong Kristiyano. Pareho tayong Katoliko. Pareho tayong tumatanggap ng mga sakramento. Ngunit pansinin natin, magkakaiba ang bunga sa buhay. Bakit? Dahil magkaiba ang kalagayan ng ating puso. Magkaiba ang paraan ng ating pagtanggap. May pusong parang daan. Naririnig ang salita ng Diyos, ngunit hindi ito pumapasok. Hindi tumitimo sa puso. Kaunti lamang ang narinig, agad nang ninanakaw ng ingay ng mundo. May pusong parang mabatong lupa. Masaya kapag inspired, motivated. Masigasig kapag may retreat, recollections. Masipag kapag may mga bagong simula, mga opportunities, masarap sa pakiramdam. Ngunit kapag dumating ang problema, wala. Agad ding sumusuko. May puso ring parang dawagan. Ayan, tumatanggap nga ng salita ng Diyos, masayang masaya. Ngunit unti-unti itong sinasakal ng labis na pag-aalala. Labis na paghahangad ng kayamanan sa mundong ito.
paghahangad ng kasikatan, katanyagan, impluwensya. Yung walang katapusang paghahabol sa tagumpay hanggang sa wala ng puwang ang Diyos. At meron din namang pusong parang matabang lupa. Bagamat hindi naman perpekto, may mga bato rin, may mga damo rin kailangang alisin, ngunit handang linangin, handang magbago, handang sumunod. Kaya namumunga. Marahil ito ang paalala ng Panginoon sa atin. Hindi sapat na marinig ang salita. Kailangan itong patubuin. Ang magsasaka ay hindi naghahasik ngayon at umaani bukas. May mga panahon ng pagdidilig. May panahon ng paghihintay. May panahon ng pag-aalaga. Ganito rin ang ating buhay pananampalataya. Hindi tayo nagiging banal overnight, sa isang araw, sa isang linggo. Unti-unti tayong hinuhubog ng Diyos. Kaya nga sa bawat misa, sa bawat panalangin, sa bawat pagkukumpisal, sa bawat gawa ng pagmamahal, ng kabutihan, unti-unti niyang nililinang ang lupa ng ating puso. Ngunit may isang bagay na tayo lamang ang makagagawa. At yon ay ang alisin ang mga bato, bunutin ang mga tinik, alisin ang mga damo, ang hayaang lumambot ang ating puso. Ano ang mga batong ito? Maaring ito ay ang ating kapalaluan. Maaring ito ang ating mga galit sa buhay. Ang ating katigasan ng ulo o katigasan ng kalooban. Ang ating kawalan ng pagpapatawad. At ano naman ang mga tinik sa ating buhay? Maaring ito ang sobra nating pag-aalala. Ang walang tigil na paghahangad ng pera, ang labis na pagkahumaling sa social media, ang mga bagay na unti-unting umaagaw sa ating oras para sa Diyos. At ito yung pinakamagandang sinasabi sa atin ng ating ebanghelyo sa linggong ito. Madalas nating isipin na ang talinghagang ito ay tungkol sa apat na magkakaibang tao. Ngunit marahil, ang apat na lupang ito ay nasa loob ng iisang puso, ang ating puso. May mga araw na bukas tayo sa Diyos. May mga araw na matigas ang ating kalooban. May mga araw na puno tayo ng pag-aalala. May mga araw na handa tayong mamunga. Kaya mga kapatid, ang tanong ay hindi anong klaseng lupa ako. Siguro ang mas mahalagang tanong natin sa sarili ay anong klaseng lupa ang pinipili kong maging araw-araw sa buhay ko. At narito yung pinakamagandang balita. Ang Diyos ay hindi sumusuko sa anumang lupa. Patuloy siyang naghahasik. Patuloy siyang nagtitiwala. Patuloy siyang nagmamahal, umaasa na balang araw, maging ang pusong dating matigas ay magiging matabang lupa. Mga kapatid, ganito ang pag-ibig ng Diyos. Hindi siya nagsasawang maghasik ng kanyang salita. Hindi siya napapagod maghintay. Hindi siya tumitigil magmahal. Kaya nga ngayong ika-5 linggo ng karaniwang panahon, inaanyayahan tayo ni Jesus na huwag lamang maging tagapakinig ng kanyang salita. Sa halip, inaanyayahan niya tayong maging mabubuting lupa. Lupa na marunong makinig. Lupa na
marunong magtiis. Lupa na marunong magbago. Lupa na handang mamunga para sa kapakanan ng iba. Kaya tandaan natin ang salitang ito, yung lupa na sumasalamin sa ating puso, sa ating kalooban, sa ating buhay, sa ating pagkatao. Sapagkat ang Diyos ay patuloy na naghahasik. Ang tanong lamang ay, handa ba ang lupa ng aking puso sa inihahasik ng Diyos? Kapag hinayaan nating linangin ng Diyos ang ating puso, ang kanyang salita ay hindi mananatiling isang narinig lamang tuwing linggo, kundi ito'y magiging buhay, magiging pag-asa, magiging pagmamahal, at mamumunga ito ng higit pa sa ating inaakala, 30, 60 at 100 pang ulit, para sa ikalululhati ng Diyos at sa kabutihan ng ating kapwa. Kaya sama-sama po tayo magnilay, magtanong ng sarili. Kung susuriin ko ang aking puso ngayon, ano ang mga bato, tinik o hadlang na pumipigil sa salita ng Diyos upang mamunga sa aking buhay? At ano ang maaari kong gawin upang maging mas matabang lupa para kay Kristo? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salamat sa iyong salitang patuloy mong inihahasik sa aking puso. Alisin mo ang mga bato ng aking kapalaluan. Bunutin mo ang mga tinik ng aking pag-aalala at pagkakapit sa mga bagay ng mundo, at gawin mong matabang lupa ang aking puso, naway mamunga ang iyong salita sa aking buhay sa pamamagitan ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, upang sa lahat ng aking ginagawa ay ikaw ang malulhati. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.